O mga kabunyog, mga kababayan, isang araw matapos ang pagpasok na ng US sa giyera ng Israel at Iran, nararamdaman na ngayon ng Pilipinas at ng mundo ang epekto. Ano? Mga kabunyog, mga kababayan, ito na yung sinasabi natin na ito ang mahirap sa giyera. Kapag lumaki ng lumaki pa ito, ngayon ang nai-involve pa lang US. Pag sa sumunod na mga araw, siyempre yung kakampi ng Iran sasama sa Iran. Yung US din, kakampihan din namang kakampi niya. Maaaring lumawak pa ng lumawak ito. Sa ngayon, tatlong bansa ang involved dito. Iran, Israel at US. Sa susunod na mga araw, pwedeng maging regional ito. Regional na ang saklaw nito. Ibig sabihin, Middle East region. Kapag lumawak ng lumawak ito, at posible pang wag naman sana, pero ang problema kasi sa giyera, kapag walang gustong walang gustong bumigay. Hi kay Tom Ryan Ramos, good evening. Kay Papa Cho, magandang gabi rin. Kay RCNX. Tulad ngayon mga kabunyog, mga kababayan. Actually next week tataas na ang presyo ng petrolyo ng average 5 pesos per litro dito sa Pilipinas. So yan next week yan. Wala pa man itong conflict ng Iran, itong pagpasok ng US, wala pa yan, talagang mayroon ng nakaambang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ay, lalo na ngayon. Ito, ang latest na balita mga kabunyog, mga kababayan, ang latest na balita, yung, ayan June 22 news. June 22 news ito Fuel prices. Ayan Ano ito Fuel prices seem to soar as US bombs Iran. Yan. Yan po ang balita. Manila Times yan Hindi po yan chismis natin. Ang alam natin, 5 piso. 5 pesos kada litro. Imagine nyo ang 5 pesos kada litro. Tumaas nga lang ng 50 sentimos. Grabe na ang epekto sa atin. O yan mga kabunyog, yan po ang isang nangyayari. Ano pa yan? Hindi pa yan. Yang 5 pesos na itinaas na yan, maaari pa yang tumaas. Bakit? Ito pa ang isang mainit na balita. Ito pa yung isang mainit na balita mga kabunyog. Ito. Ayan. Ito, mainit na balita ito. Breaking. Iranian parliament has just voted to close. Iranian parliament has just voted to close the Strait of Hormuz. Yung Strait of Hormuz, nakikita niyo yung kipot na yan, yung dinadaanan na yan dyan ng kipot, malapit sa Iran yan. Isasarado ito. Isasarado yung Strait of Hormuz. Kontrolado yan ng Iran kasi malapit sa Iran yan Kipot ng Hormuz. Ang Tagalog kasi ng strait ay kipot. Makipot na daanan yan. Ngayon, dahil dito sa conflict na ito, bumoto na ang parliament ng Iran, yung parlamento ng Iran, na isarado na yung Strait of Hormuz. 20% of global oil passes through the strait. Here is what to expect if successful. Oil prices could spike by 30 to 50% almost immediately. Global inflation likely rises. US gas prices likely skyrocket. Potentially $5 to $7 per gallon range depending on duration. Military escalation risk. US Navy and allies likely to respond. Tanker delays affect oil, liquefied natural gas and related goods. Yun, madidelay ang dating ng mga supply ng langis. Kapag dyan, kasi 20% of the global oil na supply dumadaan pala dyan sa Strait of Hormuz. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito na yung sinasabi natin na wag naman sana nang lumaki ang Wag nang lumaki. Kaya nga sabi natin, nung naglalabanan ng Israel at Iran, matindi na yan.
Tinutulungan ng US ang Israel. Ang problema, hindi na lang tumulong ang US sa Israel, talagang sumabay na ang US. Directly nang na-involve ang US sa giyera. Hindi na lang simpleng tumutulong sa Israel. Talagang linusob na, binumba na ng US ang Iran. Nauunawaan natin ang mga nangyayaring ito. Kaya lang sa giyera kasi walang mananalo diyan. O yan na mga kabunyog. Yan ang epekto niyan sa ekonomiya ay magiging grabe. Nang napabalita itong pagtaas ng presyo ng langis sa atin next week na 5 pesos, wala pa itong pagsasarado ng Strait of Hormuz. Yang Strait of Hormuz, 20% ng supply ng langis diyan dumadaan. Kaya yan mga kabunyog, pag sinarado yan, malaki ang magiging gastos ng ruta ng mga barko. Kasi hindi na sila makakadaan dyan, madadagdagan ang gastos. Kanino ipapasa ngayon yan? Sa mga consumers. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito naman, isa pa, yung mga manggagawa natin. Siyempre may giyera ang Iran at Israel. At ang US na involved na. Ang isa pang resulta niyan, mga kabunyog, mga kababayan, maraming mga manggagawang Pilipino sa ngayon, Iran pala, yung mga manggagawa siyempre sa Iran. Yung mga manggagawang Pilipino sa Iran at saka sa US, gusto nang umuwi sa Pilipinas. Sa ngayon, 200 ng Pilipino ang nagpapaalam na uuwi na muna sa Pilipinas. Siyempre, bakit mo isasakripisyo ang sarili mo? Delikado ang kalagayan doon. So yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang isa pang epekto ng ito. Mga kabunyog. Kaya grabe. Yan po ang isa pang epekto ng ito. Kaya ayan. O yan mga kabunyog Kaya ito? Yung mga natin, yung mga kababayan natin na mga Pilipino, gusto nang umuwi, yung mga nasa Iran. 200 na ang naitala na gusto nang umuwi. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Over 200 Filipinos in Israel and Iran seeking repatriation. Pag uwi niyan dito, anong magiging trabaho? Wala. Wala nang ang trabaho dito. Yan na. 200 na Filipinos ang nagpaabot na, humihingi na ng tulong sa gobyerno. Uuwi na muna sila sa Pilipinas. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito na ang epekto nito. Kaya yung mga nagsasabi dyan, na buti nga yan na binumba na ng US ang Iran. Mga kabunyog, pagdating sa giyera, wala diyang kahit manalo dyan ng isang kampo, ang epekto niyan sa mundo ay grabe. Tingnan nyo yan, Over 200 Filipinos and Israel and Iran seeking repatriation. Yan po ang sinasabi ng Department of Migrant Workers natin. Kawawa na ang Ano pa lang yan? Hindi pa po lumalaki ang gulo Hindi pa. Yung foreign minister ng Iran pumunta pa lang ng Russia. Humihingi ng tulong sa Russia na tulungan ang Iran. Ang China rin, ganun din. Ganun din. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ibang klase na itong nangyayaring ito. Pag tumulong na pag kumampi na ang Russia at China sa Iran, lalong lalala ang problemang ito. Wag naman sana, Wag naman sana, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang head ng UN, si UN Chief Antonio Gutierrez, nagsalita na rin. Nagsalita na rin si UN Chief Antonio Gutierrez. Sabi ni UN Chief Antonio Gutierrez, itong nangyayaring ito ay maaaring mag-escalate. Maaaring mag-escalate ito at ang patutunguhan nito ay baka mag-escalate palalo ito at ang ito
pag hindi na makontrol. Yan UN chief warns Israel-Iran war could spark uncontrollable fire. O yan. Ano na po yan? United Nations chief na po ang nagpapahayag niya. Sa pagpasok ng US sa labanan ng Israel at Iran, ano na ito? Katulad nito. News update, ABS-CBN po ito. Iran threatens US bases in response to strikes on nuclear sites. The US State Department has issued a worldwide caution alert for its citizens. O kahit yung pagbiyahe ng mga Amerikano, mahirap na kasi ano ito mga kabunyog, mga kababayan. Siyempre delikado yung mga Amerikano. Kaya ano ito, yung mga Amerikano na nagsusuporta sa girang ito, mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, nakakalungkot itong mga pangyayaring ito. Ito, world awaits Iranian response after US hits nuclear sites. Actually, wala pang tugon ang Iran. Hindi pa gumagalaw ang Iran. Hindi pa gumaganti. Hindi pa. Inaabangan nga kung ano ang magiging ganti ng Iran. Nakakalungkot yan mga kabunyog, mga kababayan. Pag gumanti ang Iran, tapos kumampi na ang Russia at ang China sa Iran, ay malaking problema yan sa mundo. Kaya ang Santo Papa, si Pope Leo XIV, nananawagan na magdasal tayo. Magdasal tayo para sa kapayapaan ng mundo. Kaya ang epekto nito, kaguluhan, maapektuhan ang ekonomiya natin. Yan mga kabunyog, mga kababayan. So sana magdasal tayo na wag nang lumaki pa ang gulong ito. Yung mga nagsasabi diyan tama lang yan. Tama lang yan na ganyan. Mag-isip-isip tayo sa ating mga Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.